ako hindi na ako nanghihinayang pagka di ba? Good morning mga kabady. Umagang kay ganda. Happy birthday kay kabady. Yan, salamat po sa lahat ng mga kabady natin na bumate sa araw na ito. Dahil ngayong araw mga kabady, it's my day. Today is my birthday. Yan, thank you po na marami. Tulad ng normal day, siyempre nandito pa rin tayo sa farm mga kabady. At kanina pa ako dito. Siyempre iba kasi yung malalaki yung bunga mga kabady. Siyempre sa timbangan maano siya, mas may puntos siya. Sayang kasi kung maliliit ipapipitas natin. Marami siyang bilang sa red bag kumpara sa mga good size na talaga. Maganda. Tsaka quality mga kabady pagka ganun ng kalamansi. Kahit kaya nating hatakin yung presyo pagka good, magandang quality ng kalamansi natin. Yung kainaman sa kalamansi mga kabady, kahit papano na hahatak natin yung gusto nating presyo. Kung halimbawa ang kalakaran o yung lakaran mga kabady is 1,600 per red bag, tapos nakikita mo naman na medyo maganda yung kalamansi mo or malalaki tsaka makikinis, so pwede nating tawaran kay buyer ng halimbawa 1,600, papadagdag tayo ng 50 or 100. Napipilit natin yan mga kabady, nagagawa ng paraan na tatawaran natin. So halimbawa 1,600 sabi niya malinis, andun na lahat, yung bayad sa red bag, bayad sa mamimitas, basta linis ka na o mapupunta na sa'yo mga kabady, wala na mababawas sa 1,600 mo per red bag. So kung maganda nga at quality yung kalamansi mo at malalaki, na kukuha natin minsan 1,650 or 1,700, depende yun mga kabady sa lakaran ng presyuhan ng kalamansi. Tsaka sa buyer pala may nagtatanong pala mga kabady, paano daw ba kumuha ng mamimitas at tsaka paano daw ba kumuha ng buyer. Base kasi dito sa amin, depende rin kasi sa lugar nyo mga kabady. Base dito sa amin, kami po hindi kami naghanap ng buyer. Although naghahanap kami, pero naghahanap kami ng, syempre gusto namin yung mas mataas. Dahil kung sino yung mas mataas kumuha at ayos pumitas, bibigyan namin. Pero sa kaso kasi dito sa amin mga kabady, yung mga buyer po talaga or may mga ahente na pumupunta dito. Actually mga kabady, nung last pabunga natin nung February, di ba nagpapitas tayo noon mga kabady. Siguro baka mga 7, 8 mga ganun yung pumuntang buyer dito mga kabady na kumukuha nga ng kalamansi. Ang kuha nila halos parehas lang din sa kuha ng buyer namin, na regular buyer namin mga kabady. Syempre saan pa natin bibigay? Syempre doon na tayo sa regular buyer natin mga kabady. Dahil gaya nga sabi ko, sila yung naglinis niyan nung panahon na maraming hinog sa loob. Kasi pagka ganun mga kabady, ayaw nilang pitasin yung iba. Yung mga nakakaraan kasing pumitas, hindi maayos pumitas kasi nakuwang na hinog ng bunga sa ilalim, hindi nila nakikita sa ilalim, hindi nila nasusuot sa ilalim. So nakakasama sa kalamansi yun mga kabady. Kaya kailangan, hanggat may bunga kasi yan mga kabady, hindi yan mamumulaklak o hindi yan mamumunga na maayos. Kaya kailangan pagka magpapakondisyon o magpapabunga ka, kailangan talagang wala siyang bunga. Hindi mo naman syempre, hindi mape-perfect na wala talagang bunga. At least malinis siya mga kabady, yung wala talaga siyang halos bunga. Although meron man siya pailan-ilan, pero dapat talaga wala para maglabas siya ng maganda o maraming bulaklak. Ganun. Tsaka iba rin kasi mga kabady yung meron ka talagang regular buyer na pinagbibigyan. Kasi once na yung mga buyer kasi na yan mga kabady, di ko naman lalahatin. Meron kasing mga buyer na pagka mataas,
tsaka ka lang pupuntahan or tsaka ka lang kukuhanan ng kalamansi. Pero pag bumagsak ang kalamansi, hindi ka matagal ka bago ka puntahan. Ganon mga buddy. Kaya kailangan meron kang permis na isa o dalawang buyer na mababa at mataas. Nakakapasok sila dyan o sila yung nakakapitas mga kabady. Kagaya ng buyer natin ngayon mga kabady, pagka kasi diferensyang 50 o 50 pesos per red bag or 100 pesos per red bag, pumirmis ka na lang doon sa isang mong buyer o dalawang buyer mo mga kabady. Kasi nga gaya nga nun, pagka may aberya o bumaba ang presyo ng kalamansi, baka mahirapan kang humanap ng buyer o mamimitas, masisiraan ka ng kalamansi, maluloko. Kung halimbawa yung regular buyer mo ang kuha 1,500, tapos may lumapit ang presyo 1,600, so mas mataas ng 100 pesos. So kausapin mo yung regular buyer mo na, may kumukuha sa amin 1,600, baka kaya mong iangat yung sayo. Sasabihin ng regular buyer mo, sige angat ko ng 50 para hindi masyado malayo. Pwede ka na dun sa 1,550 kasi regular mo naman siya mga kabady. Kasi pagka ganun yung lakaran, ako hindi na ako nanghihinayang pagka doon sa 50 pesos mga kabady na magiging aberya, na mas mataas yung kabilang buyer kaysa doon sa regular buyer natin. Kasi once na dumating yung panahon nga na bumaba ang kalamansi, malamang sa alamang masisiraan ka or hindi ko lalahatin mga kabady. Minsan kasi ayaw nilang pasukan pagka mura. So napakadali kasing kahit sa gulay mga kabady, napakadaling magtulak ng gulay or napakadaling magbenta ng gulay pagka ang presyo ay mahal. Ay mga kabady, mahal. Kasi pagka mahal, maraming mga buyer o maraming mga na nag-iikot, naghahanap ng gulay, ng kung ano man, kalamansi, ganyan, kahit ano, basta mataas ang presyo. Pero pag bagsak, sokdo lang kahit ipamigay mo na, parang ayaw pa nila. Ganon mga kabady. Pero pagka napakamahal ng gulay or ng kalamansi, ikot ng ikot yung mga yan, naghahanap ng kalamansi, naghahanap ng gulay. Pero pagka mura, wala. Kaya mas maganda kung mataas ang presyo, mas mabilis i-deal ang kalakal. Ganun. Dati kasi mga buddy, isa yun sa mga target ko na pinag-iisipan. Sabi ko, paano pagka nagpabunga na kami ng kalamansi, saan tayo kukuha ng mamimitas? Yan ang unang tanong ko sa sarili ko noon. Sabi ko, mukhang mahihirapan tayo, kailangan kasi natin dyan. Meron tayong mamimitas at least 10 pataas. Sabi ko, pinag-iisipan namin ni Kaka. Dati nung bago pa lang magbabunga mga kabady. Tapos ayun, sige bahala na, sabi natin, pabunga tayo, bira, pabunga kami. Ngayon, nung lumaki-laki na yung bunga, halos sinlaki na ng Jolen or Saresa ang bunga niya. Ito na, bumisita na sa atin, may mga bumibisita na dito. May bumibisita na dito para tingnan yung kalamansi, ganyan. Kasi nung time na yun mga kabady, mahal ang kalamansi. Nasa 1,900, may 2,000, may 1,800, ganyan. Tapos ayun, si buyer, may kasama na siyang mamimitas. So, solve na yung problema natin. Ang kailangan na lang natin mag-alaga ng buyer, tsaka mag-alaga rin ng mamimitas. Kaya nung nakaraang pabunga natin mga buddy, nakaraang papitas natin, meron pa akong binigay sa mga mamimitas natin mga kabady. Kaya lang hindi ko na sinama sa vlog. Kasi para sa amin na lang yan mga kabady. Natuwa naman sila. Sabi ko kumita naman kahit papaano. Kaya sabi nga share the blessing, di ba? Kahit hindi man ganun kalakihan. Dahil dalawang pangkat sila mga kabady. Isa dito tsaka isa doon. Nagbigay tayo doon, nagbigay tayo dito. Kahit na papaano. Natuwa naman sila. Sabi ko para at least sa susunod na pitasan di ba? Pag sinabi kasing saan tayo pipitas? Sasabihin nila doon sa buyer nila, ay sa boss nila. Boss, saan tayo pipitas? Pipitas tayo doon kay Makimoto. Tara, sarap pumitas doon. Ay mga ganun ba?
Kaya ayun. Kaya kailangan sabi ko nga doon sa buyer namin kailangan yung mga mamimitas mo, alagaan mo rin, huwag mong lagi pinagagalitan. Syempre sa isang trabaho di naman maiiwasan yung hindi ka magagalit, tsaka hindi yung pagsasabihan yung mga kasama mo, di ba? Lalo't pagka nakikita mo hindi na wala sa ayos yung trabaho. Sabi nga magtrabaho ka, kailangan sulit-sulitin mo na at saka ayusin mo na, kasi ganun din, nagpapagod ka rin naman doon ka na sa maayos na trabaho, sa mapulido. Kaya ayun mga kabady, at ngayong araw tingnan natin kung makailang red bag tayo. Kahit ba maka 5 o 10 red bag tayo, malaking bagay na rin mga kabady. At paubos na rin yung gamot natin at kailangan ko na ulit mag-order. So 2 days na lang harvestin na yung mais natin mga kabady. Parang ang tagal. Ainip na ako. At ngayong araw din darating sila Tita Tay, si Paring Olmo at saka sila Ate Ani. Ayan, si Tita Tay, kung natandaan nyo mga kabady sa vlog ko noon, nagsabi kami na kung sinong gustong supling ng saging nating walang puso. Ayun, ang daming supling mga kabady. Kailangan natin bawasan yon at kailangan natin ilipat yung iba. So magbibigay tayo kay na Tita Tay. Sabi ko kung ilan yung gusto nila, meron naman dito. Kahit pa 5 supling meron doon mga kabady. Mamaya ipag-prepare natin sila pagdating nila Kaka sa nila Harvey. Uhukay tayo para naka-prepare na dito mga kabady. At ngayong araw syempre birthday ko. Ayoko na masyadong maraming mga kabady, ayoko nung at tawag dito. Ayoko na masyadong, kumbaga sabihin natin na ayoko nung bongga. Ayoko nun. Gusto ko yung simple lang, yung meron tayong pananghalian, meron tayong merienda. Okay na ako doon, masaya na ako doon mga kabady. Yun lang, okay na yun. So yan mga kabady, nag-iikot ako dito sa Lucky Farm Extension. Ayan, pitaasin na naman yung sili natin, ang dami na naman bunga Pitaasin na naman sila mga kabady. The same time, madamo na naman yung pagitan. Tsaka na natin gagras ka rin to, sasabay na natin tong kamatis pag wala ng bunga, para isahan na lang. Meron pa kasi yung kamatis kahit pa paano mga kabady. Tingnan ako tong kalamansi natin dito kung hindi pa pwede. Baka hanggang pa yan, tapusan. Marami pa makukuha sa kamatis dahil yung punla nito andun pa, maliliit pa. Marami tayong gulay na tatanim ngayon mga kabady. 50 tray na kamatis, tapos may nakaprepare pa tayong punla dyan. May 3 kilong sitaw, tsaka 12 tray na palaya, diba? Marami. Kaya naman natin yan, basta nasa lang yan, nasa nakaprepare at nakaplano lang yung bawat araw. Siling Taiwan natin na yan mga kabady, dami na rin bunga. Ito sa inyo, tanglad natin mga kapal-kapal na rin. Ano yung sa Taiwan natin may mga bunga na. Ayan buti nga nabuhay sila mga kabady kahit tuyod-tuyo lupa. Bagay na paagusan kasi namin nakaraan yan tapos napatabaan isang beses. So ngayon malaki na at may mga bunga na. Hindi pa ulit nasusundan, hindi pa namin sinusundan ng patabayan. Tsaka na lang pagka nagpataba na kami ng kalamansi para madami na sila. Meron tayong siling Taiwan dyan mga kabady, isang tudlingan mula dito diretso hanggang doon sa dulo. Tapos doon sa kabilang gilid doon mga kabady, meron din doon, yun mula naman doon diretso hanggang doon sa taas, yung sa gilid doon mga kabady, diretso
Mula dulo hanggang dulo. Bali ano yan 5 tray lahat yan Dito pala meron pa rin pala dito. Nagsingit pa rin pala. May dalawa dyan Hindi ito namatay ata. Namatay yung iba dito mga kabady. Singit ako ng tigdadala-dalawang puno dito Ngayon may buhay pa isa. Papaya natin ayan mga kabady Mumulaklak pa lang. Nahirapan din sila at nasabay sila sa pagkakatuyo nung ayan pagkakatuyo nung kalamansi. Sakripisyo muna kayo. Ang ganda-ganda naman ang dating Dito okay na dito mga buddy, medyo malinis na dito. Ito na lang isang area. Kainit, gaga. Ay. Pag na-harvest yung mais, magpapadagdag pa tayo ng panambak, 5 truck. Para maipasok yung truck dito sa loob ng maisan mga kabady, papunta doon sa pinagpupunlaan natin doon. Para ma-move natin ang bahagya yung kubo doon. Para maluwag yung space dito. Doon pa talaga sa gawin din yung kubo na yun mga kabady. Mga 1 meter pa yung iaatras. Atras lang ng 1 meter. Para mas lumuwag dito sa tinora natin ng kalamansi. Para just in case kung tag-ulan, siyempre kailangan may silungan yung kalamansi natin. Nakasilong sila ng maayos. Diba? Laking tulong nitong ating tinoran mga kabady. Buti nakapagpagawa tayo na tapat nung unang harvest natin ng kamatis hanggang ngayon. Bagay malaki na pakinabang nito mga kabady, kasi imagine kung wala tayong tinoran, mamanu-manuhin natin isa-isa. Dadakot-dakotin natin dito mga kabady. Pag nandito siya at gumulong dito, mapipili mo na yung mga pang segunda. Hindi na matrabaho pa. Mabilis. Hindi kasi binabakuran ni Harvey. Na tuloy ng Karag. Karag. Babalutan natin para di makapasok. Mga buddy, tapos na natin lagyan bakod yung yung ating punlaan. Hinahapunan ng karag marami nang namatay. Polka dots na nobi. Nakita mo? Oo. Nagtatunnel pa. Ilang tumpok na ganun yung kasi palagyan ni kakangharang. Tumipitas na si sariling ganda. Napakasarap ni Kuya. Siyempre. Meron din. Pakulang. Oop. Mapatis. Wag.
naman ni Kaka. Saan? Pwede muna. Present. Present na naman niya. Hindi mo na konti, Ronaldo. Attendance sila, attendance. yan. Attendance check. Pero naman yung wala kang alaga sa bahay. Yung sa'yo, taba-taba o laman-laman? Makababi kayo pa. Ito. Tagatin sila. Para magtampo. Hindi, ano yung plato nila? Ililipat ko lang dito, siyempre. Ito. Ayan na ba? Oo. Yung una-unahan ko kayo. Ah! Gusto ko tabi si Kaka niyan. Dito kumain. Sarap. Pakita mo natin sa mga kabady yung adobers ni Kuya. Dito kayo. Tamis. Roller. Roller. Balas 10 piso. Wait, ano pa yan? Pinalambot ko sa ano yan, sakok. Ano, inaubos ko yung koksado pagpapalambot. Grabe naman. Sino ba umubos? B, happy birthday. Ay! Happy birthday. Sa iyo ang inuman. Sa akin ang pulutan. Wala nang pulutan. Dinigtin ng sorghum si Kaka, pulutan na, pulutok. Bapo nakaba. Sabi ko nga ako, bapo nakabubula ko.